Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? Muli, Tokis ni Pidol, nagbabalik upang magbigay po ng opinion, komento o reaction. Dito na naman po talaga. Itong taong ito, hindi marunong tumanggap ng pagkatalo. Masyadong ma-pride, violator po to ng batas. At higit sa lahat, twice, sa lower court and Court of Appeals, in-affirm po na sila po ay convicted cyber libelous. Ang tinutukoy ko po ay walang iba kundi itong hinayupak at bastos at hambog na CEO ng Rappler na walang iba na kundi na isang US citizen na si Maria Ressa. Matatandaan nyo mga kababayan, last 2 days, lumabas po yung apela nila sa Court of Appeals at kinumpirma po ng Court of Appeals na talaga pong sila ay 101% liable sa kasong cyber libel. Apela po yun, talo po siya. At ang matindi, dinagdagan pa yung sentensya nila ng 8 buwan at 20 days. Ang original hanggang 6 years lang. Pero siguro nagalit ang mga nasa hukuman, mga hurado doon sa Court of Appeals, dinagdagan pa ng 8 buwan at 20 days yung sentensya sa kanila nung kasama niya, yung dati niyang researcher. At ngayon po, ito, nagsalita na naman nito sa kanilang Little Bird account, At ito ang sinasabi, mga kababayan, nakakapanggalaiti ito Tingnan nyo ha, itong US citizen na ito na mahilig makialam sa ating bansa. Now, we see the pattern of the Marcos administration. Harass and intimidate journalists, then replace them with propaganda bloggers and bloggers. Death by 1,000 cuts of the PH Constitution and our democracy. We won't voluntarily give up our rights. Hashtag courage on. Hashtag hold the line. Nakita nyo ang kagaguhan nito? Dumadakdak dyan sa little bluebird nila na ang sinasabi ngayon, ang tinitira niya ngayon ay itong administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Nakita nyo na daw ba ang pattern? Yan ang sabi niya Ito po ang pattern ng Marcos administration. Huy, unggoy! Kauupo pa lang ni Pangulong Bongbong Marcos. Nakita mo na kaagad ang pattern with just less than 2 weeks? Mahiya ka naman. Sobra kang talino, sobra kang bright. Sa sobrang bright ka, nababaliw ka. Dati tinira nyo ng tinira si Duterte. Ngayon naman, ang Marcos administration. Meron ka bang patotohanan, meron ka bang ebidensya na mailalabas na kayo, na sinasabi nyong journalist kayo, na hindi ka naman journalist, yung kumpanya nyo, bakit po mga kababayan? Nirevoke po ng Securities and Exchange Commission ang kanilang prangkisa. Bakit? Di sila pag-aari ng 100% Pinoy. Pag-aari po sila ng dayuhan. Kaya itong Maria Ressa na ito ay isa ring dayuhan. US citizen po yan. Nakakapakunglo ng dugo mga kababayan. Biruin nyo isang banyaga, pinakikialaman, nakikialam sa ating bansa. Dual citizen ka, hindi ka 100% Pinoy na. Nasaan ang allegiance mo? Kasalanan ba ng PBBM administration ang pagkakadetermina ng Court of Appeals na ikaw at ang kasama mo ay cyber libelous, kriminal ka? Tapos isisisi mo sa admin? Ano yan? Binabalita mo sa buong mundo na ang administrasyong Marcos sa Pilipinas ay nanghaharas, ng intimidate ng journalist? Patunayan mo. Kung mapapatunayan mo yan,
maaring maniwala kami sa'yo. Pero ikaw lang ang dumadakdak ng ganyan. Wala naman kaming nakita na hinaharas o ini-intimidate ang mga journalist. Hindi ikaw yun. Hindi kayo yun na nasa Rappler. Nagreklamo ba yung mga nasa Malacanang press corps? Yung mga reporter dyan sa mga stream media? O yung mainstream media? Then replace them with propaganda bloggers and bloggers. Ulul! Ni hindi pa nga naaprubahan eh. Wala ngang naaprubahan pa eh. Di ba? Wala pang accreditation. Ibig sabihin, pinangungunahan mo na. Binabalita mo na ikaw ay isang chismosa. To all those foreign journalists who believe in this biatch, remember this. This Maria Ressa is a convicted cyber libelous in the Philippines. They were sued by a private citizen, not by a government. Nothing to do with the Philippine government, but a private citizen they accuse of wrongdoing, which is not true, and they cannot present a concrete evidence, a proper evidence that may convict, that may say that the guy they are saying, doing a bad things, did that. Nothing concrete. They cannot present to the court an evidence saying that this guy is connected to this guy, that they're doing a wrongdoing. Nothing. That's why the lower court, the regional trial court, and the Court of Appeals in the Philippines affirm the decision that Maria Ressa, the so-called Nobel Peace Prize awardee, and her researchers are convicted of cyber libel crime. It is not the government that sued them. It is a private individual. Probably the life of that individual has been ruined by them. Now you will believe this Maria Ressa is a hero. That's what some of you are calling her. A true journalist of what? Bringing lies, bringing a narrative that the Philippine government is doing a wrongdoing to its citizens, and that is a big lie. Therefore, if you will believe her, you may also be a liar. Maybe. Kaya mga kababayan, naiinggit lang itong Maria Ressa na ito eh. Bakit? Kasi natatalo po sila ng mga vloggers, whether B-loggers or B-bloggers. Yung mga B as in boy, mga writer po yan na vloggers, at yung B as in Victor are mga vlogger through videos. Kasi po, nawawalan po sila ng limelight. Wala po silang kredibilidad. Least trusted media daw po ang Rappler based on the survey. Based dun sa pag-aaral na walang naniniwala sa kanila. Ang naniniwala lang sa kanila ay yung mga katulad nilang mga sinungaling. Pero yan yung isisi sa Pangulong Marcos na ilang linggo pa lang nakakaupo ang administrasyon, nang haharas na daw, nang i-intimidate na ng journalist. Sino ang in-intimidate? Sino ang hinaras? O bakit hindi nyo idemanda? Ba't hindi kayo magreklamo sa tamang pamamaraan? Hindi yung pinamumuka mo, you stupid prick, Maria Ressa. Diyan sa Little Bluebird account mo, na ikaw ay isang biktima ng harassment at intimidation ng Administrasyong Marcos. Those who believe her, you believe her lies. You better make your research if that is true. Because if you will only read and listen to her, this shit, no, is full of lies. She have a bag of lies on her closet. Sino ang hindi magiinit ang ulo sa gagang yan? Convicted na nga, maingay pa. Bakit hindi yan makulong? Bakit hindi yan bigyan ng warrant of arrest kaagad na in-affirm na ng Court of Appeals na kayo ay convicted cyber libel crime?
Bakit hindi maglabas na kaagad ng warrant of arrest? Bakit yung ordinaryong tao, tulad ng isang vlogger dyan, na kinasuhan ng libel ni Drilon, ngayon nasa kulungan na? Bakit itong Reza na ito, hindi makulong-kulong? May desisyon na ang Court of Appeals, inaffirm ang decision ng lower court na kayo ay may salang cyber libel. Bakit hindi ka makulong? Tapos sasabi mo, hinaharas ka ng Marcos admin? FU. Diba? Naiinggit lang kayo sa mga vloggers dahil ang vloggers ang nagbibigay ng first hand, walang filter, katotohanang pagbabalita. Di po ba? Bakit ikaw lang ang putak ng putak? Yung company mong Rappler. Fact checkers kayo, pero napatunayan ng korte na sinungaling kayo. Di ba? It's very ironic. Fact checkers, pero sinungaling kayo. Tapos ang kapal pa ng mukha nyo. Death by 1,000 cuts. What do you mean by that? Of the Philippine Constitution? What does the Constitution said? If you are a media in the Philippines, you must be 100% owned by a Filipino. At hindi yun ang napatunayan nyo sa SEC. Ang galing mong mag-English eh. Dinadaan mo kami sa English eh. Anong palagay mo sa amin? Bobo? Ikaw ang bright? O ikaw na ang bright? Dahil sinungaling ka. You won't voluntarily give up. Then won't give up. Tingnan natin hanggang saan ang tapang, ang kapal ng mukha mo. Kasi ikaw ay isang embodiment tulad ng isang spoiled, entitled brat kid. Ang ugali mo ay ugaling dayuhan na kung saan nakukuha lahat ang gusto nila. Pag hindi nila nakuha yung gusto nila, nagmamaktol. Ang tigas ng ulo. Hindi yan ang ugali ng Pilipino. Sabihin na natin ang Pilipino ay sasabihin yung di marunong sumunod sa batas. Ikaw, naturingan kang isang dayuhan. Sabi nila dito, ang mga nandito sa ibang bansa marunong sumunod sa batas. Pero ikaw, ano ugali mo? Bastos ka, hambog ka. Huwag kang manisi ng kasalanan mo sa iba. Aminin mo na may kasalanan ka. Masyado kang matuwid. Masyado kang ma-pride. You're so egotistical, maniac. What a stupid prick you are, biatch. Diba, mga kababayan? Sino ang hindi mag-iinit ang ulo sa gagang ito? Sisihin mo? Papakita mo? Ganyan daw ang pattern ng Marcos administration? Bakit? Nakita mo na ba ang pamamahala ni BBM? Pagiging isang gobernador, senator? O congressman? Bakit mo nasabi yan? Kung ako sa administrasyong Marcos, idemanda ko to eh. Wala ka naman preba. You don't have any evidence just like what you have when you were convicted as a cyber libel. You cannot present a proper evidence of what you are saying or writing. Kaya kayo nakakasuhan ng libel. So dito, pinapakita mo sa buong mundo na itong si Marcos, si BBM, ay tulad ng tatay niya. May patunay ka rin ba na ginawa yan ng Pangulong Marcos, yung lumaong Pangulong Marcos? Harassing and intimidating journalists? You're full of shit. Diba, mga kababayan? Ulitin ko, taong ito, hindi niya ma-admit sa sarili niya na talunan na siya. Because why? Hold the line. Courage on. We won't voluntarily give up our rights. You have an ego like a mammoth. Hindi ka makatanggap ng pagkatalo. Masyadong mataas ang ere mo. Bakit? Kasi baka may mga backer ka. What kung yung mga backers mo na magaganto, iwanan ka, saan ka dadamputin? Dun, sa kulungan. 6 years, 8 months, and 20 days. Mga kababayan, huwag kayong maniniwala sa sinungaling na ito. Wala na ang Pangulong Duterte.
Kaya ngayon ang sinisisi niya sa mga nangyayari sa kanya bilang journalist daw ay ang Pangulong Bongbong Marcos administration. Kaya sabi niya, now we see, ang tapang pa the pattern of the Marcos administration, harass and intimidate journalists. Na-replace na nga ba talaga kayo ng mga vloggers? Kayo lang yon, Rappler. Bakit nandyan pa, nagre-report pa ang SMNI, nagre-report pa ang GMA, meron pa ang ABS-CBN, may CNN pa, may Net25 pa, at ibang media outlet at journalist. Kayo lang ang hindi makapasok sa Malacanang kasi wala kayong accreditation dahil wala kayong prangkisa. Hindi po kayo media. Kaya yan ang kinagagalit ng putatsing na ito, ng pusang iring ito. Di po ba? Nakakagalit, mga kababayan. Sinisisi na. Ang Marcos, wala na kasi Pangulong Duterte. Gago. Di ba? Kayo po, ano pong masasabi nyo sa hindot na ito na convicted cyber libelous? Pero malaya pa rin siya. Bakit? Wala yatang takot ba ang batas sa atin na hulihin siya? At sino ba siya? Yun lang po ang tanong ko. Convicted na inaffirm na ng Court of Appeals, bakit hindi pa siya ikulong pansamantala habang naka-appeal ang kaso nila sa Supreme Court? Takot ba ang batas sa kanila? Tanong lang. Kayo po, open po ang comment section, comment down below. At doon po sa mga hindi pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and that notification bell para ma-inform po kayo sa ating mga bagong video uploads. And paki-like and share na rin po. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.